Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa kalabisan sa kinakailangan. Ito po, ang usapin na ito mga kapatid ay dapat nating bigyan pansin. Kasi nga tayo dito sa mundo ay meron tayong mga kinakailangan. Kailangan kung saan ay magamit natin o kaya sinasabuhay natin o ano pa dyan. Ngunit wag lang natin labisan. Parang paglalakbay na kung saan ikaw ay merong napakadaming bagahe. Alam mo naman na mayroong hangganan doon. Alam mo naman na may mga bagay kung saan hindi mo dapat dalhin. Kaya ito ay magiging gambala lamang sa manlalakbay. Kaya kung iisipin mo mga kapatid sa Islam, lahat ng bagay ay may takda si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang takda, ibig sabihin ay may sukatan. Meron lang hangganan, may limitasyon. Kasi nga kapag binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng biyaya at ipagkaloob sa iyo, ay talagang mawawasak ka rin. Hindi mo rin kaya. Hindi kaya ng iyong pagnanasa, hindi kaya ng iyong emosyon, hindi kaya ng iyong kamay, lahat. Kasi nga may mga limitasyon talaga tayo. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi ibadihi khabirum basir. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung sakaling pinalawak ni Allah ang biyaya para sa kanyang mga alipin, ay talagang lalabag sila sa kalupaan. Tingnan nyo, lalabag lang sila sa kalupaan. Ngunit, ibinababa ayon sa takda ng anumang kanyang nanaisin, tunay na siya sa mga alipin niya ang nakakabatid, ang mapagmasid. Allahu Akbar, tingnan nyo, napaganda na pagkasabi dito ng Allah. Na ibinaba ayon sa takda. Nakatakda, kasi kung bibigyan ka ng parami ng pera mo, wala, maggano ka lang maggagawa ka lang ng masama, lalabag ka lang sa mga batas ng Allah. Kasi feeling mo, ano ka na gifted ka, feeling mo, mahal ka ng Diyos. Na yun ang nakakatakot mga kapatid. Nakiging manhid ka na sa kasalanan. Tingnan nyo, magnanakaw sila ng bilyon na, hindi milyon bilyon. Tapos, may ano pa rin, kakapal na ng mga mukha. Ganun na mangyari sa tao, mga kapatid, kapag lumalampas sa kinakailangan. Kapag naging labis na. Kalabisan kasi ito hindi niya alam na meron pala tayong takda lamang. Katulad ng rin sinabi rin ng Allah, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Katotohanan nilikha namin ang lahat ng bagay ayon sa nakatakda. Nakatakda. Merong measurement. Merong sukatan. Nilalang lang tayo mga kapatid ayon sa nais ng Allah. Hindi tayo ginawang mga Superman. Hindi tayo ginawang mga ano pa dyan. Hindi ganun. Kasi nga meron tayong takda. Kung ano, kadar. Kaya katulad din ng ibang mga kagamitan, mga kapatid. Ang kagamitan kapag sobrang paggamit, labis, ano mangyari? Masisira yan. Katulad ng martilyo. Pinukpok mo ng pinukpok, ay talagang masisira yun, mapuputol yun. Kasi nga, yun lang ang kanyang limitasyon, hangganan. Ganon din ang tao, mga kapatid.
Kaya sa sobrang kalabisan sa emosyon, mga kapatid, mawawalan talaga ng balansi, pati na ang katawan mo, pati kaluluwa mo ngayon, damay-damay na. Ha? Alam naman natin, ang tao, mga kapatid, may mga bahagi siya kailangan daanan bago siya makagawa o makapag-isip o ano pa dyan. Katulad ng kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatawag nating akal, ang ating pag-iisip. Lahat dyan sinasala ng pag-iisip at siya rin ang magbibigay katwiran, subhanallah. Dinadaanan din ang puso. Ang puso, yun ang mga pinagmulan ng emosyon, doon lahat yan lumalabas. Ang syahwa, ang pagnanasa, yun po ang nag-uudyok ng labis sa damdamin at pagnanasa. Allahu Akbar. Kaya sa mga kung lumabis ka, kapatid, kasi hindi mo pinadaan dito sa akil, sa kalb, sa syahwa, hindi mo pinadaan, ano mangyari sa iyo? Mangingibabaw lamang ang kalibugan mo. At dahil yan sa pagkakaroon mo ng kalabisan sa kinakailangan, lalo na sa emosyon, dahil ang puso, mga kapatid, ay kailangan gabayan po ng isip at pananampalataya. Allahu Akbar. Kaya kung hindi dumaan dito, ay mangingibabaw ang kalibugan mo. Kaya maraming mga nasisira, mga kapatid. Maraming naliligaw. Marami. Kaya kailangan linisan lagi ang ating sarili. Lalo na sa kalabisan na yan, mga kapatid. Katulad ng sinabi ng Allah, kad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sinabi ng Allah, talagang nagtagumpay ang sino mang nagpakadalisay at sadyang mawasak ang sino mang nagdungis nito. Kaya tama talaga ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ang dahilan. Kasi pabaya ka alam mo naman mayroong limitasyon. Tapos ikaw pinapalabis mo. Kaya ang taong walang kontrol sa emosyon, mga kapatid, walang kontrol ay magulo talaga ang kanyang kalooban. Pero kung may kontrol ka, ibig sabihin, nasa kapayapaan ka. Allahu Akbar. Kaya, katulad na lang ng example na lang, mga nagdanas ng kahirapan. Siyempre, hindi naman tayo lahat pinagkalooban. Mayroon mga tao na pinagkaitan ng mga biyaya, lalo na mga mahihirap. Pero, kailangan magtiis. Kasi nga kapag nadala siya ng kanyang bugso, ng kanyang damdamin, baka magwala siya O baka makapagsalita pa siya ng masama kay Allah. Ya Allah, bakit mo ginawa kong mahirap? Subhanallah. Sinisisi niya pa ang Allah sa kanyang kahirapan. Kaya dapat magtiis, kontrolin ang damdamin. Kaya kung mga example na lang sa pagtitiis, siyempre, kailangan yun. Kasi nagdusa ka naghihirap ka Kaya kailangan magtiis, katulad sa time ni Prophet Muhammad. Prophet Muhammad nga, isa sa mga huwaran talaga to ng mga mahirap. Sabi dito, Ibn Abbas, qal kana Rasulullah sallam yabithul layalil mutatabi'a tawiyan wa ahluhu la yajidul asya wa kana amatu khubsihim khubsu syair. Sinabi sa hadith, mga kapatid, na inulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, na dati ang mensahero sallallahu alaihi wasallam lumilipas ang magkakasunod na gabi na gutom at kanyang pamilya ay walang mahanap na hapunan at ang karamihan sa kanyang tinapay na syair. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganitong nangyari kay Prophet Sallam. Ang kanyang mahinang harina, kung ano pa sa atin, kanyang kinakain syair, ibig sabihin harina na napakababang klase, pero nagtitiis pa rin ang Propeta Muhammad sallam. Ganon ang nangyari kay Prophet Muhammad sallam. Kaya dahil dito, mga kapatid, lahat talaga mayroong hangganan. Hindi ka pwede sobrang saya, sobrang lungkot, o ano pa dyan mga bagay. At ito pa, mga kapatid, kapag lahat ng mga nakikita mo
Lahat ng mga kakikita mo, huwag kang magpalabis dyan. At huwag mo lahat angkinin. Iba kasi, inaangkin niyang hindi sa kanya. Inaano niya, sabihin niya, akin yan. Kasi papasok ka lang sa inggit. Kaya, kung anong kinakailangan mo, yun lang ang kunin mo. Yun lang ang tignan mo. Huwag ka nang magpasobra. Kasi magpasobra ka, audubillah. Alam naman natin, ang inggit, mga kapatid, ay parang, parang apoy na kinakain ang kahoy. Kaya, ang inggit, kinakain niya ang kabutihan. Parang apoy na kinakain ang tinatawag na panggatong. Kaya, yan, kasi bugso yan ng damdamin, mga kapatid. Dapat mo yan talaga pigilan yan. Huwag kang magpalabis dyan kasi lalabas ang bugso ng damdamin. At alam naman, maraming nababaliw dyan. Kaya, ito rin, mga kapatid, kailangan din natin kumain, di ba? Kaya sa pagkain, dapat huwag ka rin magpalabis dyan. Hanggang busog na busog ka na, magpapakabusog ka pa. Okay na yan kung busog ka. Pero kung magpapakabusog ka talaga sobra-sobra, yun ang nakakatakot. Merong hadith nga dito si Prophet Salam na inulat ni Miqdad bin Ma'di Karib radiyallahu anhu na aking narinig ang mensahero sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, walang pinupuno ang tao na sisidlan na mas masahol pa sa kaysa sa tiyan. Tingnan nyo, mas masahol pa kaysa sa tiyan. Sapat na para sa tao na kumain ng ilang mga subo upang manatiling matuwid ang kanyang gulugod. At saka kung sakaling mangingibabaw sa tao ang kanyang pagnanasa, kung gayon ay 1/3 para sa kanyang pagkain, 1/3 para sa kanyang inumin, 1/3 para sa kanyang hininga. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya tingnan nyo, napakagandang turo dito ng Prophet Sallam. 1/3 sa pagkain, 1/3 lang sa inumin, 1/3 para sa kanyang hangin. Yun lang. Kung gusto mo magpakabusog, huwag sobrang busog-busog na talaga. Kasi nga, kapag busog ka ng busog, yun kasi kalabisan na yun, mga kapatid. Tingnan nyo, ang iba, naging ubis na, wala na sila, hindi kain na lang ng kain. Magsisisi ka talaga balang araw kapag ikaw ganun sa sobrang kalabisan. Kunin mo lang yung kinakailangan. Allahu Akbar. Kaya, alam nyo, merong kapag ikaw sobrang kain ka ng kain, sobrang inom ka ng inom, makakaapekto yan. Hindi lang dito sa mundo, pagkus pati na sa kabilang buhay magkaroon ng epekto, masamang epekto. Katulad sa hadith na inulat ni Atiyah bin Amir al-Juhani radiyallahu anhu na aking narinig si Salman at napilitan sa pagkain na kanyang kinakain, kaya't kanyang sinabi, tunay na aking narinig ang mensahero sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, katotohanan, ang pinakadaming busog na tao sa mundo ay sila ring pinakahabang gutom sa araw ng pagkabangon. Isinalaysay ni Ibn Majah at ginawang hasan ni Albani. Tingnan nyo, sila pala ang mga laging busog dito sa mundo, sila pinakahabang gutom doon sa kabilang buhay. Kasi nga, magbabaliktad na ang doon, mga kapatid. Alam naman natin, tatayo tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala 50,000 years. Tapos ikaw, gutom na gutom, uhaw na uhaw. Kasi nga, dito sa mundo, hindi ka nakaranas ng gutom. Lagi ka kasing busog. Kaya, kaya alhamdulillah sa Ramadan, yun, isa sa mga ng Ramadan. Nagpapasting tayo para makaramdam tayo ng mga ganitong mga pakiramdam, ang pagkagutom. Alam naman natin maraming benepisyo yan. Meron ngang kasabihan, sabi dito, nahnu qaumun la na'kul hatta najur wa idha akalna la nashba. Meron yung sinabi. Kami ang mamamayan na hindi kumakain hanggang tayo ay nagugutom at kapag kumain ay hindi nagpapakabusog. Tingnan nyo, yan ang mga nauna, mga kapatid, yan ang kanilang muto. Hindi sila sobrang nagpapakabusog. Pero kung magpakabusog ka, wala problema, pero huwag lang palagian. Huwag lang lagi. Katulad sa
Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inalok siya ng propeta sa uminom ng gatas hanggang napuno ang kanyang tiyan. Meron nga isa sa mga sa kasalan, kasal ni Zainab, pinakain ng propeta sallam 10 hanggang nabusog sila. Kaya maraming mga ang propeta sallam nagdua kasi sa lalagyan. Nagdua siya. At tapos ang mga tao tinatawag niya, nagulat mga nagbigay kasi kakaunti lang nagkaroon ng milagro at pinabusog ng propeta sallam ang mga 10 na yun. Allahu Akbar. Kaya sa mga bisita, mga kapatid, wag tayong magbukas ng mga pagkain. Hayaan mo ang may-ari ng bahay magbukas ng kanilang pagkainan kasi nga hindi yan magandang pag-uugali. Tingnan niyo sa time ni Prophet Salam, ganun din ginawa ng propeta kasi pinagduan niya ng pagkain, dumami. Pero ang mga kumukuha ang propeta, hindi ang mga tao. Kasi ngayon, nagkabaliktad na ang mga tao na mismo nagbubukas. Wala problema kung binigyan ka ng pahintulot ng may-ari na buksan. Kasi nga kapag ganun kalabisan na yun pinakain ka na nga, tapos ikaw, parang kabastusan na yun na bubuksan mo mga pagkain dyan na hindi ka naman inutusan na buksan. Kaya yun, isa sa mga pagandang pag-uugali kasi minsan nagdudua ang propeta yun sa time na yun nagdudua baka gayon masyaallah baka may mga karama pang ibang tao na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun isa sa mga mga kapatid. Tapos hindi ang kalabisan sa kinakailangan ay talagang hindi practical sa buhay. Hindi sila practical sa buhay. Sample na lang. May estudyante. Ang estudyante, siyempre, ang kanyang kamay, isa lang, ang kayang hawakan, isang gulpin lang. Kung nagdala siya ng 10 gulpin, subhanallah, kalabisan niyo sa kinakailangan. O kaya, meron kang payong, tapos ang dadalhin mong payong, 2 payong talaga, subhanallah. Mali. Dapat wag kang lumabis sa kinakailangan mo. Kaya okay lang yung kung ballpen, sample ibang kulay, may red, may blue, okay lang yun. Pero kung wala namang silbi, lahat naman kulay itim, tapos pa iba-ibang design, yun ang kalabisan talaga yun mga kapatid. Na hindi yun maganda sa ating pananampalataya. Kaya yun, isa sa mga mag-iingat din tayo mga kapatid bilang Muslim, itong mga at tapos ito pa mga kapatid, gastos ng lampas sa pangangailangan. Basta lampas pangangailangan, yun nakakatakot din yun. Kasi nga, merong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, innal mudabbirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang mga mapag-aksaya ay naging mga kapatid ng mga Satanas. At si Satanas, para sa kanyang Panginoon, ay naging palatakwil. Kaya, yun ang katangian ng Satanas, palatakwil yun. Kung ikaw ganun, sayang ka, nag-aaksaya ka lang ng pera mo mga kapatid. Nag-aaksaya ka lang, pupunta ka sa casino, mag-aaksaya ka ng pera doon, subhanallah. O kaya, bibili ka ng damit, tapos meron ka ng damit, bibili ka pa ng sobra-sobra. Example lang, hindi naman siya mayaman, bumili pa siya ng 100,000 na damit. Subhanallah, hindi ka naman mayaman. Buti kung mayaman ka. Okay lang sana, pero kung hindi ka mayaman, nakiki-feeling mayaman ka lang, yun ang nakakatakot kasi nga, nagiging kalabisan yun sa kinakailangan. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid. Kaya tama talagang hadith ito na inulat ni Amr bin Shu'aib na ayon sa kanyang ama, na ayon sa kanyang lolo, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, kumain kayo at uminom at magkawanggawa at magsuot na walang pagmamalaki at walang pagmamalabis. Isinalaysay ni Ahmad at ginawang hasan ni Albani. Kaya yan, isa sa mga kapatid, yun ang utos sa atin. Huwag mo lang lagyan ng pagmamalaki at pagmamataas o kaya pagmamalabis. Kasi nga, bakit kayo nag-aaksaya? Maraming mga tao kung saan nangangailangan din ng damit. Di ba? Mas mainam nga, magbigay kaysa
Kasi kung humantong lamang sa pagmamalaki, mga kapatid, ang ginagawa mo, bili ka ng bili ng damit, umahantong lang sa pagmamalaki, ay hinahamak mo na rin ang mga dukha. Itong kasi ng pagmamalaki sa damit, lumalabis ka dyan, subhanallah, maging mayabang ka talaga. May mga tao dati, di ba, mga tao, ang kanilang mga damit nakasayan talaga sa lupa. Makikita mo yun sa mga hari, sa mga mararangal, nakasayan sa lupa. Ang purpose kasi nila doon, pagyayabang talaga, pagmamalaki talaga. Kapag nakakita ng mga dukha, inahamak nila. Yun ang kinakatakutan natin yan. Kasi ang pagyayabang na yung mga kapatid, hindi tayo mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron nga kwento dito na inulat ni Abdullah bin Omar radiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang humila ng kanyang kasuotan dahil sa pagmamalaki ay hindi siya titignan ng Allah sa araw ng pagkabangon. Kaya sinabi ni Abu Bakar, ang isa sa dalawang bahagi ng aking kasuotan ay sumasayad maliban kong patuloy kong pababayaan ito. Kaya sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, tunay na hindi mo yan ginagawa dahil sa pagmamataas. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya kapag ang tao umahantong sa mga kapatid, sa pagdanamit, tapos nagmamalaki siya, nagyayabang siya, sabi niya sa mga tao, ang damit mo na yan, cheap masyado, napakamura yan. Ito, tingnan mo, damit ko. Bili ko pa to sa France. Subhanallah, sobrang yabang hambog pa. Palalong hambog ang dating niya. Galing France to. Wag mong hawakan, baka masira pa. Alam ko naman, hindi mo afford to. Subhanallah. Kaya, ganun mga kapatid, ang mga nakakatakot kapag ikaw labis ka sa yung kinakailangan. Kaya sa Islam, pinagbawalan nga tayo gumamit ng mga kasangkapan na gawa sa pilak at ginto dahil dyan. Kasi nga baka makapasok ang pagyayabang sa iyong puso. Kaya nakakatakot. Kaya mayroon ng kwento dito na ayon kay Abdurrahman bin Abu Layla na dati na ay nandun doon sila kay Hudayfa radiyallahu anhu. Saka humingi siya ng maiinom. Kaya kinunan siya ng maiinom ng isang majusi. At nang inilagay ang baso mula sa pilak sa kanyang kamay, itinapon niya ito sa kanya at nagsabi, kung hindi ko lamang sana ipinagbawal sa iyo ng 1 o 2 beses, parang sinabi niya, hindi ko sana iyon ginawa. Kasi pinagbawalan na siya Pero hindi pa rin nakikinig, binibigyan pa rin siya ng pilak na baso. Kaya ganun, tinapon, parang disiplina yung dating doon Tapos sinabi dito, subalit narinig ko ang mensahero sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, huwag kayong susuot ng sutla o ang dibaj o tinatawag na sutlang may burda, at huwag kayong iinom sa mga kasangkapan mula sa ginto at pilak, at huwag kakain sa mga pinggan mula roon, sapagkat para sa kanila ang mundo at para sa atin naman ang kabilang buhay. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Allahu Akbar. Kaya doon mga kapatid, dito sa mundo, lumayo ka sa mga ganitong mga bagay. Alam mo naman natin sa time nila, ang mga pilak at ginto, mga pera yan Tapos ginawa mo lang kasangkapan, subhanallah, pagmamalabis talaga. Kaya sobrang pagmamalabis mga kapatid. Hindi ka talaga makapag-isip ng maayos kasi pwede mo naman ipamigay yan sa mga mahirap Pero sumubra kasing yaman mo kung sa pa, nakabudiga ng ginto mo. Mayroon mga gwardya pa. Ganun ang nangyari. Ginawa pa nilang mga baso. Kaya, yun ang mga kapatid. Kaya sa Islam, yun, dapat ini-encourage nga tayo na magbigay. Magbigay ng kawang-gawa. Kasi balanse nga katuruan ng Islam. Katulad ng sinabi ng Allah, "Walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Sinabi ng Allah,
at mga yaong kapag nagbigay ay hindi nagmalabis at hindi rin itinipid. Dapatwat naging nasa pagitan sa mga iyon na katamtaman. Kaya katamtaman lagi mga kapatid. Huwag kang magpasobra. Ha? Kasi nga hindi iyon maganda. Kasi kapag ikaw lumalabis sa kinakailangan, kadalasan dyan nagagalit si Allah subhanahu wa ta'ala. Kadalasan mga kapatid. Ha? Kasi nga, bakit ka ganun? Hindi ka ba nakikinig sa sinabi ng Allah? Sabi niya, Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sinabi ng Allah, o mga anak ni Adam, dalihin ninyo ang inyong mga palamuti sa bawat masjid, at kumain kayo at uminom, at huwag magmalabis. Katotohanan, hindi niya iniibig ang mga mapagmalabis. Kaya hindi pala iniibig ng Allah ang mga mapagmalabis. Kasi nga, hindi yun karapat dapat gawin mga kapatid. Lalo na sa mga nagmalabis sa pananampalataya, subhanallah. Hindi mo kailangan yan, tapos ikaw, nilalamisan mo yan. Nagmamalabis ka dyan. Tingnan nyo sa panahon natin mga kapatid, na ang lumalabis talaga sila sa damdamin mga kapatid. Tingnan nyo, nagladlad ng mga bakla at mga tumboy, nakakatakot yun. Alam naman natin, mayroong mga pangyayari kung saan, ganun din ang ginawa nila sa time ni Lut. Katulad sa kwento ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumun musrifun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na kayo ay talagang lumalapit sa mga kalalakihan na may kalibugan sa halip sa mga kababaihan, bagkus kayo nga'y mga pamayanang mapagmalabis. Tingnan nyo, ganun ang kwento ng Allah. Ayon sa sinabi ni Propeta Lut. Kasi nga, pagmamalabis talaga yun . Hindi mo kinukuha ang kailangan lang, bagkus sumubra ka pa dyan sa pagnanasa. Kaya sa Islam mga kapatid, sa Islam kapag ikaw mayroong problema, nagkaroon sample na nag-crash ang eroplano, pwede ka lang magdala ng mga pwede ka lang wala kang makain, makita ka ng mga haram na lang makain mo. Ang utos sa atin mga kapatid, dito, hindi lumalabag at hindi lumalampas. Gaira bagi walaad, fa inna Allah ghafurur rahim. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ang mapagpatawad na maunawain. Kaya pwede ka kumain ng mga haram sa time na yun, wala ka nang makain . Pero hindi pwede, wag kang magpalampas at wag ka ring lumambag, subhanallah. Kasi nga ang doon, hikmah doon, para baka maabutan mo hagdanan ng pagnanasa. Kasi baka hindi ka survival dating mo, hindi ganun . Nangyari sa iyo, nangingibabaw sa iyo ang pagnanasa. Kaya audubillah, wag nating gawin yun mga kapatid. Kumuha ka lang ayon sa iyong kinakailangan. Kasi nga ang lumalabis lagi sa kasamaan, ang tingin nila sa mga masasama, mabuti na. Mabuti, yun ang nangyari sa panahon natin. Tingnan nyo, ang kanilang pagnanakaw, akala na ayos-ayos lang. Bilyon-milyon na, trilyon-trilyon na, ano pa dyan, okay lang. Tapos magbigay pa sila ng charity mula pala sa nakaw, subhanallah. Ano yan sila, mga Robin Hood? Kaya ang mga pangyayari na yun, mga kapatid, yun ang dapat natin bigyan ng leksyon din, mga kapatid. Kaya dapat nasa tayo lagi, nasa tinatawag na katamtaman lang tayo. O kaya kunin mo lang ang iyong kailangan. Huwag kang magmalabis. Kung ito lang ang kaya mo, yun ang kunin mo. Kaya alhamdulillah, tinuruan tayo ng Islam ng ganun. Hindi tayo, kasi tingnan nyo, sa sobrang saya, alam nyo sa sobrang saya, lumabis ka sa saya, humahantong yang sa pagwawaldas at pagkahibang, subhanallah. Sobrang saya ka, hindi mo na inaisip, budget mo pala naubos na. Sa sobrang galit na naman mga kapatid, mabilis kang sumisigaw at nananakit
kahit napakaliit lang na pagkakamali, subhanallah. O kaya sa sobrang lungkot din. Pumipigil ito sa pagbangon at pagtanggap. Hindi ka na makakabangon kasi nalungkot ka lang, na-depress ka pa, o ano pa dyan, subhanallah. O kaya sa sobrang takot, ganun din. Nawawalan ka ng tiwala sa Diyos. O ito pinakamahilupit sa lahat, ang sobrang pagmamahal, mga kapatid. Minsan nawawasak ang dangal at pagkatao ng isang tao. Kasi wala na sa sobrang pagmamahal niya. Kinakalimutan niya pa si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa kalamisan, sa kinakailangan, mga kapatid, wala talagang magandang patutunguhan. Mapupunta talaga sa kapahamakan. Kaya inshallah bilang panghuli, mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i wal kadhimina al gaida wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sinabi ng Allah, mga yaong gumugugol sa oras ng kaginhawaan at kagipitan at mapagtimpi ng puot at mapagpaumanhin hinggil sa mga tao at minamahal ni Allah ang mga nagpapakabuti. Tingnan nyo, mapagtimpi sa puot. Pinipigilan nila talagang kanilang galit, mga kapatid. Ganun dapat sa isang Muslim. Kasi kabutihan yan Ibig sabihin, nagpapakabuti ka. At mapagpaumanhin hinggil sa mga tao. Siyempre, mga tao nagkakasala. Pinagpaumanhin mo na lang. Allahu Akbar. Inshallah, mga tao na ito, kung sanay na sanay ka, hindi ka na lumalabis sa iyong kinakailangan. Sana merong kinapulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.